Ayan na mga guys. Ito, magsisimula na tayo. Ayan, ready na rin sila. Ayan, nakasakay na sila. Inorient na kami sa motor. Ayan, sa akin basic lang naman eh. Hill start, tapos turn signal, horn, yun lang naman to. Okay, hapin. Alright. Woo! Ang baba, grabe. Yay. Start nga natin. Ooh. Oh, yeah. Ang baba, no? Tapos forward control siya. Meron naman, nagkaroon ako ng ganitong position dati, yung Honda CTX 700 natin. Pero, mahaba yung ano nun, yung handlebar. Talagang komportable. Ito medyo, kailangan abutin ko. Alright, we're going to do a bit of a rider's meeting here too. Me first? Okay, sure, yeah. May-meeting daw muna bago yung start. So, pinatay ko muna. Yan, medyo kupa-kuba tayo eh. Kasi hindi ko masyadong abot yung handlebar. Pwede na adjust naman to eh. Pwede mabili ng handlebar na at least dito. Yan, ganyan dito. Para komportable. Hindi tayo kuba na ganun. Ayan, meeting muna tayo. Dito karami yung magde-demo. Ang dami. Dami pala namin. Okay. Ayan. So, group 1 tayo. Group 1. Yan mo yung plate nila. California pa yung plate ano. Group 1 tayo. Group 1. Okay, let's move up. Ahead. One to 5. Ay, pangalawa tayo kay kuya. Parang ako lang yata yung sa group 1 ah. Sino pa bang group 1 natin? May pagkain doon. Pagbalik natin, barbecue tayo. Ayos. Tapos natin, ayos naman ang clutch. Mukhang okay naman yung clutch. So we got 1, 2, 7. Alright, here we go. Uy. Talagang ang hirap nga nito no. Medyo naninibago tayo sa posisyon no. Kuba kasi nakukuba tayo. Ay doon tayo sa kabila. Doon daw. Okay. Nasanay tayo sa quick shifter, hindi tayo nag-clutch. Ano ba yan? Sorry naman. Nag-neutral tuloy siya. Pero kailangan. Naninibago lang tayo. Naninibago lang ako. Ano siya no? Malakas. Ma-vibrate siya. Hindi siya katulad ng Z900 natin. Napaka-smooth. Okay. Gamit kasi ng clutch. Huwag yung hindi gumamit ng clutch. Maano yung seating position niya. Ikaw namin siya. Medyo masakit sa likod. Umpisa pa lang. So kailangan talaga i-adjust tong or magbago ng handlebar. Bibili ng ganito. Ano? Nakukuha talaga eh. Oh yeah. Oh yeah. Segunda pa lang tayo. Second gear. Ganitong speed di pa makapag third. Parang gusto niyang marangkada pa ng umarangkada bago mag shift ng gear. Marami rin nagmamotor. Medyo matigas yung niya no, yung pagpatay ng signal.
Hindi mo maramdaman kung patay na ba o ano. Yun lang. Okay, tara, let's. Woo! Ayusin natin. I-straight ko lang yung body ko medyo. Yeah. Kasi kumukuba ako eh. Pag ganito, hindi pwedeng pang matagalan to. Hindi pwedeng pang malayo pag ganitong posisyon. Let's go. Woo! Yeah. Maganda yung brake niya. Okay yung brake niya. Braking system. Maganda kumagat yung brakes niya. Nakakano kasi ang baba masyado, no? Grabe. Ayan, pag nakababayin pa ako, komportable yung likod ko na i-stretch ko. Pwede mo siguro iba lipat yung ano, foot peg sa gitna. Alright, let's go. Oh yeah, lakas ang atak. Yung malalaki sigurong hindi ganyan lang kay kuya. Yung mga pursuit, siguro komportable kasi tingnan mo yung position ng katawan niya. Chill lang eh, oh. Tayo kuba eh. Oh yeah. Saan daw tayo? Mag-white up yata tayo tapos second day. Or diretso ba? Baka diretso. Diretso nga. Nakuliliko siya. Diretso. Hindi pa tayo maka-third ka na, no? Grabe. Hanggang segunda pa lang tayo. Wala, hindi ko ma-feel na kailangan mag-upshift eh. Second gear pa lang eh. Hindi natin pag nasa highway na tayo. Baka hindi rin natin magamit yung buong 6 gears nito. Usually hindi naman nagagamit yung 6 gear eh. Lalo pag naka-break-in ka na, sa break-in lang niya talaga gagawin 6 gear. Pag ayun na, medyo na tayo ng speed 70. Kailangan na ba natin mag-up? Sige, up na tayo. Ooh, smooth. Pag bumagal tayo, parang feeling ko kailangan mag-downshift. Okay, nag-merge tayo. Mag-merge. Okay. Oh yeah. Graba. Huwag natin daanan yan. Madulas. Asang hatak. Asang hatak. Sakit lang sa likod. Sana huwag naman umulan. Medyo mauulam ngayon mga bro. Konting twist lang talagang mahahatak eh. Ay, naka 90 tayo ngayon. Pero third gear pa lang.
ko man feel na kailangan pa mag-grab shift eh. Maganda lang nito na bro kasi hindi siya naka-chain, naka-belt na to, belt driven. So pinaka-hate ko kasi talaga, pinaka-ayaw ko na maintenance yung chain maintenance. Kasi halos every 500, 600 kilometers dapat linisin, ilug. Ano tayo? Wow! Oh yeah! Woo! Okay, yan. Tayo ng Henday. Highway na tayo. South tayo. Ay! Akala ko mali ako eh. Okay, so alright. Merge tayo sa highway. Yan natin kung makagamit natin minsan. Kahit man lang yung 5th gear, hindi ko alam. Kasi nasa ano tayo, 80. Tapos 3rd gear parang doon na. Yee! Nakapili, no? Hindi naman siya pang-link pero woohoo! Alright, merge tayo, merge. Mukhang kailangan na natin ng 4th gear. Oh yeah. Oh, baka unahan natin si kuya. Dahan-dahan lang. Bawal daw natin overtaken yung mga nagka-green vest, yung mga leader natin. Kaya hinay lang, easy lang, easy. Merge pa ba tayo? Alam ko, may merge pa na. Hindi nga, diretso lang. Okay, diretso lang yata. Okay, change lane, let's go! Sabi, 110 pero 4th gear lang ang gamit natin. Hindi ko feel na ano eh, kailangan mag-upshift eh. Oh, exit tayo dito. Over V. Exit na agad. Parang bilis naman na. Hindi mo lang natin na hataw sa highway. Ano ba yan? Oh, magwa-white mud tayo. Tapos ayun. White mud siguro na tayo dito. Tapos exit ng 91. Hindi pa. Adjust pa. Okay. Saan pa kaya tayo dadaan? Baka damaan pa tayo ng Sherwood Park Freeway. Bitin naman kung uwi tayo agad sa dealership. Baka mag-downshift. Okay, clear tayo. Let's go. Downshift ulit. Parang nakakalimutan ko na gumamit ng ng clutch pag nagda-downshift na talaga upshift dahil yung Z900 natin may quick shifter tsaka auto blip eh. Lean ng konti. Ayan. Hindi lang sumasaya. Okay lang. Okay lang naman. Ayan. Alright. Diretso ba tayo po ya? Hindi na tayo dito. Parang kailangan ko mag-downshift. First gear? Okay. Wala eh, kasi parang mamamatay yung akin kapag kinit ko ng second gear na ganitong speed. Lean pa. Okay, alright. Uy, mabagal naman doon sa kuwi ng traffic. Ano ba yan? Saan tayo ngayon kuya? Diretso ba tayo?
Nanamb na yung kamay ko yung kanang kamay ko. Ganito talaga ako pagka bago yung niride kong bike. Parating nagnanamb tong kanang kamay ko. Ano bakit? Naninibago sa dulo. Kailangan relax. Twist ng konti para dang gamitin. Relax kamay. Andun niyo pa oh. Yan na boys. Okay. Oh yeah. Parang na-miss ko rin gumamit ng clutch, no? Ayan. Naku, papabalik nga ito tayo nito Medyo lumalamig yung hangin, pero buti nga lang ito ang ginamit natin yung jacket, yung Icon. Kasi medyo ano siya, para na rin siyang windbreaker sa outer layer niya. Plus 14 lang ang temperature ngayon. Kaya lang walang araw, walang sakaling araw. Pero blue sky naman baka hindi ko lang makita dahil sa visor ko. Oh yeah! Parang bitin naman. Hindi mo mahataw yung motor eh. Parang nakakabitin ano. Stay tayo ng kapag 4 kila ako kaya ilang sandali lang Hindi natin nakataw yung top speed niya. Unat ko yung bodycode ko muna. Iunat ko. Matsakit sa likod. Kala ko sports bike lang ang masakit sa likod, pati pala cruiser. Para sa akin masakit sa likod pagka ganitong idara natin. Kailangan komportable tayo. Hindi lang puro astigin na looks. Astig looks niya pero masakit sa likod. Depende siguro kung i-adjust natin kung ay papalitan yung handlebar. Baka pa umayos pagka nakaunat yung likod natin. Kasi yung tinakyan ko yung mga pursuit yung malalaki yung tinakyan. Hindi yung ride ni kuya sa harap yung pursuit. Ano naman siya komportable. Kasi tinan mo yung handlebar nila taas. Ito medyo mababa tapos pa forward pa. Pag maikli ang kamay mo talagang makuunat yung likod mo, makukuba ka. Masakit sa likod. Ito yung pinakamura nilang engine Pero yung mura nila mahal pa rin. Oh, change world. Alright. Hindi pa tayo uwi. Ikot pa. Okay. I'm good. Sarap ang birit ito. Nagigigil ako. Birit natin. Matigas nga yung suspension nito, no? Rico. Ow! Ito, malubak na. Naramdam mo na yung suspension niya. Sabi nga nila yung una daw pina-upgrade nito sa mga Scout Battery yung rear suspension. Hindi talaga pang comfortable na ride tong Scout Bobber na lang. Nakuba ka na tapos tigas pa yung suspension. Fully exit tayo dito. Ramdam ko yan Yun lang pagka ganitong stop walang problema kasi ang baba tukod na tukod mo.
Yung looks nito talaga ang ganda eh. Sticking talaga eh. Lalo na pagka black lahat, no? So itong kulay na purple nito ang ganda rin. Pero mas kursunada ko yung kulay nung ano eh. Nung army green, yung parang kay Captain America. Bibigyan nilang libre ito sa akin, why not? Sa okay lang siya, hindi siya komportable, matigas ang suspension, pero yung power bro, yung birit, hindi pa natin nabirit talaga, pero feeling ko malakas to eh. Talagang mahatak, yun ang gusto ko dun. Tsaka yung suspension, pinaka ano, yun ang pinaka no. Mabawi na nga tayo mga bro. Nice one. Woo! Namiss ko mag manual upshift. Ano ba yun? Actually pwede naman natin patayin yung quick shifter sa Z900 natin. Pag namimiss natin mag manual shifting. Diba kasi pagka quick shifter, ibang feeling din, sarap. Parang sinigang. Sinigang. Sa pa palang inagpit agad nila dito yung tambuchon kasi tahimik eh. Pag nagda-downshift ako, pag nagda-red matching, parang hindi ko ma-feel eh. Ang tahimik eh. Parang sumasakit na yan ako yung tubong ko Biruin mo i-ride natin to ng ng malayuan, ng Banff or kahit Calgary lang, nako. Ang hirap yata. Nahirapan. Kailangan stretch every 30 minutes. Pag matanda na, no? Ayos, ito, pabalik na tayo ng dealership mga bro. Matatapos na ang ating demo ride. Alright. Dito si Zoe. Kaway tayo kay Zoe. Saan ba si Zoe? Yun o. Hi Zoe! Yung malaking truck ng India, no? Okay, so alright. Ayos. At least maganda rin experience ng ganito kasi ma-experience mo yung ibang motor, no? Lalo na itong mga ganitong motor na hindi natin afford. Ayos. Okay. Ayan na natin. Ayos. Ang masabi natin. Ayun. Ang masabi natin, kailangan natin ng snack sa yun. May barbecue sauce at may lace. Ayos, okay, so alright. Gwapo siya, gwapo. Super gwapo. Tapos astig. Sarap na ibirit. Hindi nga lang natin experience yung full birit, no? Ano pa ba? Tsaka easy handle lalo sa mga red light kasi ang baba nga lang. Flat po talaga rin. Yun nga lang yung talagang no noise yung comfort. Tapos yung tambucho ka lang pala talaga kasi hindi natin marinig kapag nag-rev match tayo. Tapos yung yung handlebar kailangan nila. So ang mahal nito, nasa 16,000 yata to. Tapos pagpapata ko pa yung handlebar, nasa mga 1,000 na naman.
So, yeah, premium talaga siya. So, pang mayaman lang siya. Tayo, di natin afford yan. Kaya, hanggang demo ride lang tayo. Ayos na ayos. Okay. Yan nagtatapos ang ating demo ride. Balik na tayo kay Zoe.